Welcome to Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Magandang araw po mga kapatid at mga kaibigan. Maligayang pagdating sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral sa aklat ng Daniel Kabanata 7, ikalawang bahagi. Bago po natin pakinggan at panoorin ang recorded Bible study presentation ni Pastora Jade M. Hintay, tayo po muna ay yumuko para sa isang maikling panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na sumasa mga langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli po naming mapag-aralan ang iyong banal na salita. Habang pinakikinggan po namin ang mensahe ng Daniel Kapitulo 7, ikalawang bahagi, buksan mo po, Panginoon, ang aming isip. Palalimin mo po ang aming pangunawa at patatagin mo po ang aming pananampalataya. Tulungan mo po kaming makita, Panginoon, ang iyong kamay sa kasaysayan at magtiwala sa pangakong ang kaharian ni Jesus ay mananatili magpakailanman. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po natin mapakinggan ang mensahe ni Pastora Jade sa ating pag-aaral ng Daniel Kabanata 7, atin po munang ihanda ang ating puso at isipan sa pamamagitan ng isang awit na hango sa mensahe ng Daniel Kabanata 7. Ang mga kaharian sa sanlibutan ay pansamantala, ngunit ang kaharian ni Jesus ay mananatili magpakailanman. At ngayon, atin na pong pakinggan ang awiting Ang Kaharian ni Jesus. Sa pangitain ni Daniel, sa gitna ng gabi, apat na hayop ay umahon mula sa dagat. Ang leong may pakpak, Babylonia ang kahulugan, kahariang makapangyarihan, ngunit lumipas din lamang. Ang Diyos ang may hawak ng takbo ng kasaysayan, alam niya ang wakas. Mula pa sa pasimula, mga kaharian man ay bumangon at bumagsak. Ang kaharian ni Jesus ay hindi mawawasak. Ang oso ay sagisag ng Medo-Persia, naging makapangyarihan at lumawak ang nasakop. Ang leopardo na may Gresya ang kahulugan, mabilis na nanalo, ngunit nahati ang kaharian. Ang Diyos ang may hawak ng takbo ng kasaysayan, alam niya
kilabot. Roma ang sinasagisa, mabagsik at malakas. Ang 10 sungay ay mga kahariang nahati, ngunit ang Diyos sa langit ang maghahari sa huli. Manatili tayong tapat, huwag tayong mangamba. Ang salita ng Diyos ay tunay at maaasahan. Darating si Jesus, Hari ng walang hanggan, at tayo'y mananahan sa Kanyang kaharian. Ang Diyos ang may hawak ng takbo ng kasaysayan. Alam niya ang wakas. Mula pa sa pasimulan, mga kaharian man ay bumangon at bumagsak. Ang kaharian ni Jesus ay hindi mawawasak. Sa Daniel Kabanata 7, nakita ni Daniel ang 4 na kakaibang hayop na umahon mula sa dagat. Ang mga hayop na ito ay hindi lamang nakakatakot na mga larawan, kundi mga simbolo ng mga dakilang kahariang bumangon sa kasaysayan. Ng leopardo sa Gresya at ng kakilakilabot na ika-4 na hayop sa Roma, at sa pagkakahati nito. Ang propesiyang ito ay nagpapatunay na alam ng Diyos ang kasaysayan bago pa ito maganap. Sa kabila ng pagbabago ng mga kaharian, ang Diyos ay nananatiling may ganap na kontrol. Ngayon po ay pakinggan na natin ang recorded Bible study presentation ni Pastora Jade M. Hintay tungkol sa Daniel Kabanata 7, ikalawang bahagi. At ngayon po mga kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, nais ko pong ituon natin ang ating pong pag-aaral sa ating pong part 2. At meron tayong part 3 po, no? Kailangan po kasing matapos natin ang Daniel chapter 7 para po sa susunod po ay yung ating chronology ng Daniel 7 ay ipapakita po natin. Okay, ngayon po ay let me share my Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito. Itinatalaga ko po sa inyo ang aming pag-aaral. Naway kayo po manguna't maghari at maging karanasan po namin ang patnubay ng Espiritu Santo. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Narito po tayo sa Daniel 7, part 2 ng ating pong pag-aaral. At nawa po ay makita natin ang structure po, no, na mas malalim ang Daniel 7 sa ating pong part 2. Ang link between Daniel 2 and Daniel 7 ay makikita po natin ngayong umaga. At alam natin mga kapatid ay nire-recognize po natin ang ating pag-aaral ay hindi po futurism, hindi preterism, kundi ginagamit po natin na historicism. Ito po ay kabuuan ng pag-aaral po ng Daniel at Revelation, sapagkat alam natin na hindi natin ito mauunawaan kung hindi natin ilalagay ang ating pag-aaral sa tinatawag nating historical o yung historicism. Okay? There are several reasons for linking Daniel 2 and 7. Una,
ay papakita ko sa inyo mamaya ang chiastic structure ng libro ng Daniel na atin po makikita sa Daniel 2 and 7. So dito po ay isa sa mga literary structure ng Daniel 1 to 7 at makikita natin dito na ang ating po mga basic element doon sa bawat chapter ng 2 at 7 ay talagang structurally po no, ipinakita ang kagandahan ng kanila pong literary pag-ano po no. Una po sa Daniel 2, siyempre ang gold. Okay, after D, third and fourth. So dito po natin makikita no ang ano po ang pagkakasunod-sunod na kumbaga po ay bakit po merong after D no. So ito po yung at yung third at saka fourth. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit ko nilagay ito no. Ang Daniel 7, lion, bear, leopard at ang dragon. In the third place, the iron characterizes the fourth kingdom in the fourth list. Kung makikita natin, no? In Daniel 2, the legs are of iron, and in Daniel 7, the dragon beast has great teeth of iron. A fourth consideration is that Daniel 2, verse 44 and 45, and Daniel chapter 7, 14 describe the last kingdom, the everlasting kingdom, with very similar terminology. In both, the everlasting kingdom follows the fourth power in the sequence. So kung makikita po natin ang literary structure ng Daniel 7, without exemption, earthly events in Daniel 7 are described in prose, while heavenly events are described in poetry. Mamaya papakita ko sa inyo. In Hebrew thinking, extremely important events are frequently depicted in poetic language. We will see in our study of Daniel 7 that earthly events are not isolated from heavenly events. So there is a close connection indeed between heavenly and earthly events. Ito na. Kung mapapansin natin, sana meron kayong screenshot, pwede nyo to kung tingnan, ano, in verses 2 to 8, yun ay earth, no? Pero mapapansin natin, ito ay isang prose sa literary na pag-aaral, ano po, verses 9 to 10, heaven naman, ano po, pero ito ay isang poetry. So, pansinin niyo yung kanyang, yung structure ng kanyang, ano po, ng verses na ito. Verses 11 to 12, earth na naman, ano po. So, ito ay prose. Tapos sa verses 13 to 14, na ano niyo po ba yan? Na-realize niyo ba yan? Heaven, ano po. So, poetry na naman. Tapos verses 15 to 22, earth na naman po, prose na naman. Tapos verses 22 to 27, heaven, so poetry. So mapansin ninyo, no, earth, heaven, earth, heaven, earth, heaven. So magtatapos doon sa heaven, ano. So prose, poetry, prose, poetry, prose, at saka po poetry. So kakaiba po, no, ang literary structure ng Daniel chapter 7. Ano po, kung inyo pong, ano, tingnan nyo po na isulat niyo yung Daniel 2 to 7. Sulat niyo sa papel yan. Tapos isulat niyo naman yung 9 to 10. Makikita niyo na lagyan niyo po yung ano, bilugan niyo yung sa earth, tapos yung heaven na naman. Tapos bilugan niyo yung earth, tapos heaven na naman. So mapapansin niyo na napakaganda po ng pagkakasulat, ano po, dito sa Book of Daniel. The vision of Daniel 7 is structurally divided into 4 parts, each concluding with the setting of the everlasting kingdom. So vision chapter 7 verses 1 to 14, the full vision in its chronological sequence. So sequence talaga. Ano bang explanation ito? Daniel 7, 15 to 18. Daniel wants to know the meaning of the visions. So an angel gives a brief explanation ending with eternal kingdom. So yun ang pagkakahanay-hanay po, no? So yung prose and poetry po ng Daniel 7 ay sobrang ganda na ipinakita sa atin, ano po. So meron pong ibinigay na tanong dito si Daniel. Kung mapapansin natin, Daniel 7, 19 to 22, Daniel desired to know about the fourth beast. Hindi po, napansin niyo, hindi naman siya nagtanong na ano po yung ganito, ano po yung ganon. Doon siya medyo, kaya nga po nagkasakit si Daniel dito, no? Bakit po? Dahil nagugulumihanan siya doon sa ika-4 na kingdom, sa ika-4 na kingdom, which is ika-4 na beast, na mayroon tong 10 horns. Tapos mula doon sa 10 horn ay mayroon na hugot na 3, no?
at sumibol ang maliit na horn. So, parang talagang yun ang malaking katanungan sa kanya. So doon sa kanyang pagtatanong, ito naman po ang explanation. Daniel 7:22-27. The angel provides the final and the fullest explanation of the four beasts, the 10 horns, the little horn, and the everlasting kingdom. Kaya kung papansinin po ninyo, Daniel 2, Daniel 7, ay totally linkage talaga sila. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Ang kagandahan nga po dito doon sa Daniel chapter 2, ipinakita yung everlasting kingdom na itatayo na hindi kailanman mawawasak. So alam natin ito, yung kingdom ng Panginoon, at syempre maitatayo yun at kinakailangang bumalik muli ang ating Panginoon, kaya may second coming si Jesus. No? In verses 9 to 10, verse 22 and 26 clearly reveals that the judgment occurs immediately after and as a result of the malignant work of the little horn in verses 8, 21, and 25. So napansin po ninyo, no, doon sa verse 8, kung papansinin ninyo, ay iba ang dating nung little horn. At may target siya May target siya roon sa verse 8, no? Di ba nabanggit ko na rin po naman sa inyo, residue. So kung ilalagay natin yan sa isang malalim na dictionary, remnant, Tapos doon sa 25, sa verse 25, may kakaiba na siyang ginawa. No, yung little horn na yun. Kasi ang kakaibang ginawa niya ay, sabi nga po ay to wear out the saints, to change the times and laws. Tapos may oras, may time element doon. Speaking pompous word against the Most High, and to annihilate, no, i-persecute at annihilate po yung lahat ng mga remnant. So dito makikita na mayroon nang nai-describe sa atin. Hindi naman natin pwedeng imbentuhin ang description kasi naroon sa Bible. Kaya nga tayo ay historicism, no? Historicist tayo sapagkat ikino-connect po natin ang Biblia sa nangyayari, it will come to pass, history, plus siyempre may ginagamit din tayo na mas malalim din po ay yung tinatawag natin na pag-aaral ng writings ni Ellen White, and then at the same time ay yung ating mga scholars, napaka-importante po natin makita yun. So this means that the judgment could not have taken place at the cross or in apostolic time or even when a person dies. The judgment must begin after 1798, no? Which is, kung atin po titingnan, noong 538 to 1798, no? Ito yung katapusan ng tinatawag po natin na then shall the sanctuary be cleansed, which is 2,300 Yom Kippur. So ibig sabihin, meron talagang time element. So another important structure, sabi po dito, item of Daniel 7, is that the fourth beast has 3 periods of existence. Napansin niyo po ba yun? First, it rules for a period by itself. Then the 10 horn grows from its head. Finally, after the 10 horns have governed for the period of time, a little horn arises among them to rule over them. So there clearly shows that Rome would rule in 3 consecutive stages. Daniel chapter 7, verses 22 to 25. In Revelation, we will find that Rome will have a 4th stage when the beast's deadly wounds is healed. So ito po, particularly po to sa Revelation chapter 13, verses 1 to 6. No? Gagaling ang kanyang sugat at ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng authority, ang lahat ay magbabow down sa kanya. So maliwanag po, no, magkaduktong pa rin po ang Daniel at saka po ang Revelation. It is also important to remember that the judgment in Daniel 7 has 3 distinct stages. One is our investigative judgment. The books are open in verses 9 to 10. Second, the verdict or the sentence given in favor of the saints in verse 22. 3, the time came when the saints possessed the kingdom. It is clear that the judgment has an investigative stage, sentencing stage, and the execution stage. Ito makikita natin sa yung execution, yun na yung
alam natin na wala ng ano to, panahon po ng close of probation, ay ano na yun, executed na po yun. Bagamat hindi pa sila sinusunog, alam natin na tapos na. Tapos na po yung yung grace period sa lahat ng tao. Kasi kaya nga po nagkaroon ng 7 salot, at doon na po. At alam natin mga kapatid, wala na ditong magsisising sino man. Dahil ang Holy Spirit ay aalis na sa mga taong may tatak ng hayop, pero ang Holy Spirit ay mananatili sa mga may mga zeal ng Diyos. And at the same time, dito rin ang time na ito na kaya nga po ibinuhos ang 7 salot, si Jesus, aalis na rin po siya sa most holy place, no? Para gumanap bilang ating mediator at yung kanyang ginagawa na investigative judgment. Kaya importante po mga kaibigan na not only does each outline of Daniel expand upon the previous outline, but each outline also enlarges upon itself as the chapters progress. Kasi meron tayong Daniel 8 and 9. Napaka-importante po mga chapter yan para makita po naman natin ang kabuuan ng 2,300 years na the longest prophecy in the Bible. No? For example, as we have already seen, Daniel 7 repeats the same event 4 times, yet each time, the final events of the outline are amplified and intensified. The interest of Daniel is clearly focused on the end time. Kaya kasama po tayo doon sa kanyang prophecy, doon sa vision na ipinakita sa kanya ng Panginoon. Kasama tayo kasi nandoon po na ang sobrang galit na ng Satanas, ang galit ng demonyo, ang galit ng mga demonyo, ang galit po ng yung pong little horn, naroon na sa remnant. At alam natin, ang remnant ay mayroon din pong characteristic, no? Hindi lahat ng tao ay remnant. Kasi ang sinasabi po ng ng Revelation chapter 12, verse 14 to 17, and and Revelation chapter 14, verse 12, ay may kinalaman po ito mga kapatid sa tinatawag natin na ano po, and hanggang 17 ng Revelation chapter 12, ay may kinalaman po ito saan? Sa remnant na tumutupad ng utos, may pananampalataya ni Jesus at may espiritu ng propesiya. Wala namang ibang hindi po ako sa nagmamalaki. Sorry Ma'am Rose, I'm not bragging na tayo yon, pero tayo yung yung galit sa Daniel 7 na remnant o residue ay kinaladkad hanggang doon sa Revelation 12 at saka 13, no? Hanggang 14. Pero makikita natin dito na talagang connected sila. At ang galit nila ay napunta na doon sa residue, doon sa tinatawag na remnant, at ito'y may kanya-kanyang characteristics, no? Uulitin ko, ang characteristic ng residue o remnant ay talagang madiin na inilagay sa Book of Revelation. Una, ay may pananampalataya ni Jesus, tumutupad ng utos at may spirito ng propesiya. At ang spirito ng propesiya, mga kaibigan, ay nakalagay sa Revelation chapter 19 verse 10. Ito ay may kinalaman sa spirit of prophecy, at ito'y sa ating end time, walang iba kundi sa writings ni Ellen White. Sorry po, no? Kasi hindi naman lahat ay may nagsasabat keeping nga, pero walang pananampalataya kay Jesus. So, importante yun. Hindi pwedeng pag-iwalay yung tatlo. Ulitin ko ang galit po ng dragon, ang galit ng little horn ay nakapokus na doon kanino. Alam natin, una siyempre kay Jesus. Kasi kung papakinggan po natin at ating aaralin ang Revelation chapter 12, yung babae, di ba? Yung babae, nanganak ito, alam natin si Jesus. At meron itong remnant. Kaya nga po, kumakatugon sa Seventh-day Adventist. Hindi dala ko'y Adventist, kundi talagang kumakatugon. Una, ulitin ko, doon na nakapokus ang galit ng Diablo. At ang ginagamit niya, mga kapatid, ay little horn. Mamaya papakita natin sino nga ba talaga itong little horn na ito na sobrang galit, no? Doon sa residue. Na sa atin ay may ibang meaning ang residue, which is remnant. No? So atin ang pag-aaralan, verse by verse ang ating topic. Okay, handa na ba kayo? Verse 1.
The date for this chapter in verse 1, as I've already seen, is actually 553, no? Ito yung date niya, no? And the text clearly states that Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. This is what we might call a prophetic dream. Daniel also had a prophetic vision while he was awake. And it's remarkable that Ellen White also had both kinds of prophetic communication from the Lord. Naalala nyo, siya po ay nagkakaroon ng mga tinatawag na prophetic dreams, ano po, na siya natutulog. Pero may time din po na siya ay mulat. Naalala nyo po yun, nung may doktor pa ngang kumuha po ng kandila at inilagay pa sa kanyang ilong, butas ng kanyang ilong. Ayun ay gumagalaw po yung ilaw ng kandila. Ibig sabihin humihinga siya, and yet mga kapatid, para siyang walang buhay. So ganun po ang mga kahit po naalala po ninyo si Peter, nagkaroon siya ng vision, bumaksak siya, di ba? At napakita sa kanya ang vision ng isang malaking parang kubot na naroon po ang mga iba't ibang karumal-dumal na hayop. Naalala niyo yun, di ba? So maraming mga bagay na ito yung mga manifestation po. No? At ito yung nangyari po kay Ellen White. Verse 2, a wind in prophetic language are symbolic of strife, war, bloodshed, and destruction. Ulitin ko strife, war, bloodshed, and destruction. So Jeremiah, a contemporary of Daniel, makes this very clear in Jeremiah 25, 31 to 33. Ezekiel, another of Daniel's contemporaries, also affirmed the same in Ezekiel 7, 1 to 2. Kung ating pong natatandaan ang ating chapter 1, di ba? Nagkaroon tayo ng introduction sa ating pag-aaral. Nung nagkubkob ang Jerusalem, no, ay binitbit po ang mga Hebreyo at ang mga kabataang ito na binitbit nila, no, at mga propeta, ay itong isa rito ay si Ezekiel at isa rito ng mga contemporary ni Daniel ay si Jeremiah. So in Revelation 7, 1 to 4, when the four angels release the winds, the result is a universal conflagration and destruction. Revelation chapter 6, 12 to 17. No? Concerning the winds, Ellen White remarks in the Great Controversy, page 440, winds are a symbol of strife. The four winds of heaven striving upon the great sea represent the terrible scene of conquest and revolution by which kingdom have attained to power. So dito kitang-kita natin sa writings ni Ellen White. A sea actually symbolizes multitudes of unconverted people who are inimical to the people of God. So kumbaga parang sarcastic sila, galit sila. When the symbolic winds and waters are placed together, the meaning is a nation which are warning for world dominion. It is of great importance that these four beasts arise from the sea. Tandaan niyo yan, Ulitin ko, ang sea ay nation, language, people. While the winds of strife are blowing. In contrast, in Revelation chapter 13, verse 11, depicts a beast which arises from the earth, where there are no waters and no winds. Okay, bakit po? Walang tubig, walang ano yung Revelation chapter 13 nito. So makikita po natin dito ay iba't iba din po. May topic tayo dyan kasi gusto ko lang ipakita sa inyo na magkakaduktong talaga itong Daniel at saka Revelation. Narito na tayo sa verse 3. Several things must be taken into account when we examine this verse. Number 1, do the four beasts represent four kingdoms or four kingdoms? Four kings ba siya o kingdoms? The answer is simple. The four beasts represent four kingdoms which were ruled over
by a succession of kings. So wala pong nasira dito. So itong 4 B's ay 4 kingdoms. Siyempre, di man po pwedeng ang kingdoms ay walang hari. Kaya nga po may kingdoms, may hari, may mamumuno. Kaya po, wala po itong conflict, no? So as we study carefully the Daniel chapter 2, 37 to 39, 7 verses 17, 23, chapter 8 verses 20 to 22, and of course reference tayo ng Revelation chapter 17 and Revelation chapter 4, 20. Why are the wild bees employed as symbol? Notice the following inspired comment by Ellen White. Hindi ako may sabi Bakit nga ba pwede namang iba ang ilagay na doon sa dream? Bakit ba mga wild bees? Ito na tayo. Earthly governments prevailed by physical force. They maintained their dominions by war, but the founder of the new kingdom is the Prince of Peace. The Holy Spirit represents worldly kingdoms under the symbol of the first bees of prayer. But Christ is the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. So, ibig sabihin po, mayroon pong kanya-kanyang ibinibigay sa atin dito na mga anong tawag ito, representation. At ito ang mga symbols na ibinigay. No? Kaya po, importante, no? Contrast kasi, kung isa ay alam satanic, ang isa naman po ay si Jesus, who is the Lamb of God. In this context, it is significant that the 2 bees of Daniel 8, in contrast to the 4 bees of chapter 7 of Daniel, are domestic sanctuary animals. So kung pag-aaralan natin ng Daniel 8. Number 3, it is worthy of notice that the fulfillment of prophecy moves from east to west. The lion and the bear are powers which bear sway in Asia. The leopard governed toward the eastern part of the Western Europe, and the dragon rules in the western portion of Western Europe. When we study the book of Revelation, we will see that the second beast of Revelation 13 rules west of Europe, which is the United States of America. So, hindi pa kayo nariyan sa Amerika, Ma'am Rose, at mga nariyan kayo sa Amerika, ay nasa hula na po ang Amerika. No po. The Luklan Bees, siya po yun. No? At ang lahat ng power na ibibigay ng Diablo, ng dragon, sa isang beast, which is papacy, ay ibibigay naman sa United States of America. So, pasensya na po. Tumutupad po ang Amerika sa hula. No? While Protestant eyes are fixed on the east as the place for the fulfillment of Bible prophecy, it is fulfilling in the west, right before their eyes, and they cannot see it because they are looking in the wrong place. Ang mga Protestant, ang alam ko sa nila ay ang Antichrist ay sa east manggagaling. Pero tayo, alam natin siyempre po, ang prophecy because of deeper understanding ng Biblia, deeper understanding ng prophecy, deeper understanding ng archaeology, deeper understanding ng pen of inspiration, which is spirit of prophecy, dito tayo nag-guide. Yun ang ating advantages, no, compare po sa ibang mga nag-aaral po ng prophecy. No? Kasi kakaiba po ang ating no? Next, in verse 4, the lion represent Babylon. Everything connected with Babylon is top of the line. Gold is the most precious metal. The lion is the king of the bees. The eagle, which is yung pakpak po ng lion, di ba, is the king of the birds. Archaeological excavation have proven that lion sphinxes were very common in the ancient Babylon. Jeremiah affirms that the lion represents Babylon in Jeremiah chapter 4, verse 7, Jeremiah chapter 50, verse 17. So, ang mga Adventist tayo ay hindi po nag-iimbento ng mga interpretasyon kasi Bible na talaga ang magbibigay ng sagot sa lahat
ng mga ito. No? Tingnan natin. Wings in Bible prophecy represent speed of conquest. No, the book of Ezekiel 17 verse 3 and 12, Lamentations chapter 4 verse 19, Habakkuk chapter 1, 6 to 7. The plucking of the wings symbolizes the reality that Babylon will no longer be swift to conquer the nations. The lion with a man's heart is cowardly, even though fictional. The story of the Wizard of Oz pick up on this, no? So ito po ay kumbaga po parang ano lang, mga fictional. Pero mapapansin natin na wala na talagang kapangyarihan. Ano po? Yung tinatawag nating lion, ano? Notice the passive verb in this verse. Wings were plucked, it was lifted up, it was made to stand, and a man's heart was given to it. It is clear that someone else is guiding history and no other than God Himself. So, kumbaga po, talagang wala na po, mga kapatid, na sabihin pa natin na, ay, teka, hindi na matutupad yan. Hindi naman natupad yan. Di eh. Kasi po, ang mga dreams nito, ang mga visions nito, ay pinagkaloob po, mga kaibigan, ng Panginoon kay Daniel. No, si Daniel po ang nanaginip dito sa Daniel chapter 7. No? In verse 5, the bear symbolizes the kingdom of the Medes and the Persians. Daniel 8:20. Good morning po. This is made clear in Daniel 5 where the Medes and the Persians are described as the conquerors of Babylon. Kaya tinatawag na Medo-Persian Empire, which is ngayon, kahit pumunta ka sa Iran, nandoon pa rin po ang mga ruins, ano po, ng lahat ng mga conquest, no, ng Greece sa Medo-Persian Empire. At naroon pa rin po ang mga ruins ng lahat na may kinalaman po saan? Sa Medo-Persian Empire. No? Kasi po ang Persian ay Iran. No? The fact that the bear was higher on one side than on the other indicates that one of these co-ruling kingdoms was to be more powerful than the other. Inyo po bang napansin yung bear doon sa Daniel chapter 7? Di ba? Parang nakatagilid po siya at may ngat-ngat siyang 3 ribs. Ano ba ang ibig sabihin nito? This is made clear in Daniel 8:3 where we are told that the ram has 2 horns and the highest one comes out last. This is remarkably true to history. When the kingdom began, the Medes were dominant, but at the end of the kingdom was ruled exclusively by Persian kings and the Medes receded into the background. So napaka-importante po, no? Meron po tayong church nito, chart, ano? The 3 ribs in the bear's mouth represent the 3 provinces which the Medes and the Persians conquered in order to ascend to power. No po. Number 1, yung pong Lydia, yung isang rib. It is actually ancient Turkey o Anatolia. It was conquered in 547 BC. So yung Lydia ngayon ay ancient Turkey ngayon. By the way po, ang Turkey, ang kanya pong pinaka legendary. Sana makarating po ako dyan. Hindi gusto ko makarating dito, no? Ma'am Rose, sa Turkey ay yung tinatawag nating 7 churches at saka yung Island of Patmos, kung saan po nagkaroon ng last na vision po si John the Beloved para maisulat ang buong Revelation. At ang kanyang binigay ng Panginoon na vision sa kanya doon sa isla ng Patmos, kasi po siya ay nilagay sa kumukulong mantika. Si John the Beloved, yung last na apostle o disciple ni Jesus, ay alam ba ninyo, hindi po siya namatay sa kumukulong mantika. Ginawa po siyang banana Q. Kino-contextualize ko lang. Ginawa siyang chicken joy, pero hindi mamatay-matay. Kaya ang ginawa po ng Roman soldiers ay itinapon siya sa isla ng Patmos. At yung pala, para makumpleto po ang Biblia, kasi wala pa po ang Book of Revelation.
So doon niya sinulat at yung vision na ibinigay sa kanya ay sa araw po ng Panginoon. So the day of the Lord, no? Siyempre ang araw ng Panginoon ay Sabat. So Sabat po ibinigay yung Book of Revelation. Galing ano? Napakaganda. At sa ngayon, ang Turkey po, ang pinaka-capital city po niya ay Istanbul. At alam natin, ito ay almost 98% ay Muslim. No? At nakakatuwang tingnan ng isa po dito na nagmi-missionary ngayon na pinadala po ng Frontier Mission na International Frontier Mission ay yung pong anak nila Cesar Aguila at Ma'am Menchi Aguila. Nandoon siya sa Turkey. Siya po ay hindi lang sa Turkey, siya ay regional director ng Africa, no? Kaya po may pagkakataon tayong makarating dito sa Turkey, no? Pangalawa, yung reed number 2 ay yung Babylon. Na alam natin, ito yung na-conquer nga po, no? Nila Cyrus the Great and King Darius, noong 539. Na ngayon, ang Babylon po ay Iraq. No, Iraq po ito. At ang Egypt, no, totoo namang may Egypt po, naakyat natin ang Mount Sinai, ay ito ay natalo rin po noong 525 BC. So, yung tatlong ribs na yon ay, sorry po ay ito yung tatlong yon. Lydia, na ngayon ang pangalan ng Lydia ay Turkey, Babylon, ang pangalan ngayon ng Babylon ay Iraq, at ang Egypt. No? Galing talaga ng Diyos, no? Di ba? Yung prophecy at history, no? Archaeology and pen of inspiration ay talagang nagbaback up sa lahat. Notice once again that someone is active behind the scenes of history. They said unto it, arise, devour much flesh. It is obvious that someone is given the Medes and Persian permission to conquer. There, in this verse, no doubt, refers to the watchers or angels who are emissaries of God in the guidance of human event. So compare Ezekiel chapter 1, where the angels carry out God's redemptive purpose on earth. Verse 6, the leopard represents the kingdom of Greece. The leopard in itself is a swift animal, but this leopard has wings. Meron siyang pakpak. At yung pakpak po niya, hindi katulad ng pakpak ng lion, no? Dahil ang pakpak po ay ibon. This means that the Greeks would conquer the world in a swifter fashion than Babylon. And this is exactly what happened. Alexander the Great conquered the whole Near East from Egypt to the Indus Valley in India in just 3 years. Nebuchadnezzar took 13 whole years to just reach a stalemate with Tyre. In contrast, Alexander conquered Tyre in just 8 months. So ganun katindi si Alexander the Great. Po, kaya nga po yung pagkaka-describe doon, yung leopard, no, ay merong pakpak ng ibon, talagang mabilis ang paglipad. Po? It is important to note, to underline that the leopard, po, mga kapatid, had 4 heads when it begins to rule. Hindi pa po nagkaroon yon. Bakit? Nung namatay lang si Alexander the Great, mayroon pong may 4 na ulo. The answer is by comparison of Daniel 7 with Daniel chapter 8. In Daniel 8, the he-goat, which is a symbol of Greece, in Daniel 8:21, governed for a period with a notable horn on its head, which is Alexander the Great. Only after that great horn was broken did 4 others came out to replace it. Kaya nung namatay na siya, kabata-bata pa niya, no? Ang sabi po ng mga historian, between 35 to 37, namatay siya. At nakakaano rito, ang kinamatay pa ho niya ay malaria, no? Magaling na At nung nahugot na nga po yung notable horn na yon, which is Alexander the Great, pumalit po ang great horn. At yun yung 4 na general po ni Alexander the Great. So only after the great horn was broken did 4 others come out to replace it, o yung 4 na generals ni Alexander the Great. So just as the he-goat governed for a period and then sprouted 4 horns, so the leopard ruled for a period and then it grew 4 heads.
it is clear that the four heads and the four horns came up after the leopard and the he-goat had ruled for a period of time. So talagang napaka-clear po ang Bible at yung history po, no, na nagbaback up po sa Bible. In Daniel chapter 7, the leopard was swift, but it was made even swifter by wings. In Daniel chapter 8, the he-goat is so swift, he does not even touch the ground. Once again, we are told that a power outside history is guiding world affairs, and a dominion was given to it. Notice that the leopard did not take dominion, rather dominion was given to it. No? Verse 7. The dragon beasts represent the Roman Empire between 168 BC to 476 AD. This empire came to be known as the Iron Monarchy of Rome. At walang iba to, mga kaibigan, sa ating panahon ay hindi pa po Papal Rome, kundi Pagan Rome. Pagan Rome po. Ayon po kay Edward Gibbon, The History of Decline and the Fall of the Roman Empire, Volume 4, page 161. The ten horn, according po to kay M.H. Brown, The Sure Word of Prophecy, pages 54 to 55. The ten horn represent the 10 kingdoms into which the Roman Empire was divided when it fell apart. These 10 kingdoms, according to Edward Gibbons, were the Alemanni, o ngayon ay Germany, the Franks, which is France, the Burgundians, the Vandals, the Suebi, no? Ito yung tinatawag natin na ano po, Spain, Visigoth, the Saxon, the Ostrogoth, no? Anglo-Saxon is, of course, alam natin yan ay England, the Ostrogoth, the Lombards, and the Heruli, no? Po. The historian Machiavel, kaya kumuha po tayo dito ng iba't ibang mga sources kasi matindi po ang ating pag-aaral, without the slightest reference to this prophecy, gives the following list of the nation which occupied the territory of the Western Empire at the time of the fall of Romulus Augustulus. Ito yung mga tinatawag nating emperor ng Rome, which is the last emperor of Rome. The Lombards, the Frank, the Burgundians, the Ostrogoth, the Visigoths, and the Vandals, the Heruli, the Suebis, the Huns, and the Saxon, 10 in all. Mga maliwanag po yung 10 toes doon sa Daniel 2, at doon naman po sa ating pong pag-aaral ngayon ay 10 horns naman, na nakalagay doon sa isang hayop na walang katindi ang kapangitan niya po. Already in the 4th century, Jerome, ito po yung mga tinatawag na church father, had spoken of the fragmentation of the Roman Empire in the following term. Ito po yung sinabi niya. Moreover, the fourth kingdom, which plainly pertains to the Romans, is the iron which breaks in pieces and subdues all things. But its feet and toes are partly of iron and partly of clay, which at this time, alam natin mga kapatid, they cannot live together. For as just at its beginning, nothing was stronger and more unyielding than the Roman Empire. So at the end of its affair, nothing is weaker. So talagang, they cannot live together, nagpakasal sa kanilang mga kamag-anak, nagkaroon ng iba't ibang klase para lang mag-live together po, pero hindi The 10 toes cannot live together. Even in our time, gumagawa ng paraan ng Europe na humiwalay sila at magkaroon ng sarili nilang mga monetary, pero iba talaga, iba po. In the days where Jerome lived, the Roman Empire was falling apart. The barbarian tribes from the north has descended upon the empire with a vengeance and broke it up into the nation which today constitute Western Europe. So ito na ngayon yung Western Europe. Verse 8, we must now take a closer look at the little horn. There are at least 11 identifying characteristics in chapter 7. Okay. The little horn arises from the fourth beast. The fourth beast represent Rome, so the little horn must be a Roman power. Hindi tayo nag-invento nito. Number 2. The little horn arises among the 10 horns.
The 10 horns are the divisions of Western Europe. So the little horn must arise in Western Europe. Notice that these first two characteristics restrict the geographical location of the little horn to Western Europe. Okay. Kaya ano yan, hindi po pwedeng ano po, yung sabihin natin na ilipat yan, ganon, hindi eh. Talagang kumakatugon ang little horn na ito dito sa sinasabi ng Bible, no? Number 3. Yan, pwede nyo yung i-screenshot. The little horn arises after the 10 horns. So, nandun yung 10 horns. Nandoon yung mga England, Germany, so forth and so on, di ba? France, Pero alam niyo po, may mahuhugot kasi doon. Heruli, Vandals, and Ostrogoth mahuhugot at sisibol ang maliit na sungay. So according to historian, the 10 horns were complete in the year 476 AD. So this must mean that the little horn was to arise to power sometimes 476 AD. Tama-tama talaga to, no? Sorry po. Number 4. The little horn was to pluck up 3 of the first 10 horns with the root. Yung, di ba, 10 yun. Yung Heruli, Vandals at Ostrogoth, hinugot. No? At yun ay hindi ba sa hinugot, ibig sabihin po, nagkaroon ng bakbakan, nagkaroon ng gyera, natalo, at pagkatapos po, nawala na sa history, nawala na sa mapa. At ang pumalit na po dito, yung little horn, na tinatawag natin, ay naging from pagan Rome, naging papal Rome. This means that these 3 nations would be uprooted from history. And Daniel 7:20-21 explained that the 3 of the first horn would fall before the little horn. And Daniel 7:24 tell us that the little horn would subdue 3 horns. In other words, 3 of the first 10 nations would disappear from history. So, wala na po sa mapa, no? Vandals, Heruli, at Ostrogoths. Number 5, characteristic ng Antichrist. The little horn was to speak great words against the Most High. Ang target niya ay magsalita laban sa Panginoon. Kaya nga po, sa susunod, ipapakita ko sa inyo ang napakagandang libro na nandoon po ang lahat ng kanilang sinasabi, no? Mula sa papal Rome against sa Diyos. Kung sino-sinong pope na In Revelation 13 verse 5 explain what this word would be, namely blasphemy. And what is blasphemy according to the Bible? It is when a merely human power claims to be God on earth, when it thinks it can exercise the prerogatives and functions of God. Wow, nakakatakot to. Kaya kung tayo ay mag-aastang parang Diyos, yun ay isang blasphemy. Meron dito sa Pilipinas, I am the anointed son of God. Ba? Nakakatakot yun, At nagkaroon ng kaso. At ngayon ay nagtatago po ngayon, Si Kibuloy, Tatago. Pero it's more than Kibuloy kasi kakaiba po itong little horn na ito, mga kapatid. Okay? Number 5. The little horn was to be a persecuting power against God's people. This is stated in Daniel 7:21 and repeated in Daniel chapter 7 verse 25. O kaya maganda pong pagka kayo nag-aaral ng itong ating pinag-aaralan ay nagbubuklat din kayo ng Bible para iba yung nagsasalita ako tapos sinusundan niyo ako sa Bible. So kakaiba po. At ang power ng little horn nito ay walang ibang target. Ang power po niya ay against people. At kung mapapansin po ninyo mga kapatid, doon sa Daniel 7 verse 8 onward, ay doon siya galit na galit sa residue. Ang residue ay remnant. Siyempre alam naman natin ang remnant o sino. No, hindi tayo nagmamalaki dito. At pagkatapos, kung mapapansin natin sa Daniel chapter 7 verse 25, ay ang kanyang ay magsalita laban sa Diyos, i-persecute ang bayan ng Diyos. Kaya importante po na hindi ka lang basta Sabbath keeper. No, dapat sampalatayan natin si Jesus na kahit tayo patayin on the spot,
alam natin, meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. No? Number 7, the little horn would think it could change God's times. Oh, sorry po yung may nasobran ako ng type. That is to say, God's timetable of prophetic events. We shall see that the little horn invented Paul's system of prophetic interpretation to rival historicism. The little horn would even have the audacity to think that it could change God's holy law. So bakit po naman, mga kapatid, ay kumbaga po ay merong Paul's system silang nilagay para mapabaksak nila ang historicism. Kaya doon po lumitaw ang preterism at saka futurism. Ano po, may mga topic pa yun dyan na mas malalim pa. So yun po ay ating ipipresent din po dito. Yung futurism, preterism, historicism. No, yan po ang ano natin. Ngayon, ang matindi pa dito sa little horn nito ay babaguhin ang batas ng Diyos. No, meron ba kayong alam na binabago po nila ang kautusan ng Diyos? So, kayo na po bahalang sumagot. Ano? Number 9, the little horn would be different from the 10 horns. It would be an amalgamation of church and state. No, alam naman natin, mga kapatid, pupunta ng Pilipinas. No, lahat ng talaga naman matindi po, no? Gagastos ng napakailang bilyon-bilyon na halaga sa pagdating lang po ng Pope, pupunta sa Congress, pupunta sa Senate yan sa Amerika. Anong kinalaman ng church sa state? So kaya nga may separation of church and state, pero para sa kanya, walang separation ang church at state sapagkat alam nila na ang nangingibabaw sa kapangyarihan ng little horn o yung Antichrist ay a combination of geopolitical, religious. Ganito po ang description, mga kapatid, doon sa Antichrist na ito. Kaya para sa kanila, hindi pwedeng paghiwalayin ang church sa state. No? Number 10, this power would govern for a times and half a times. This come out to 42 months or 1,260 days o years kung kapag ka-prophecy. No, alam natin na sa Bible prophecy, literal days are symbolic of years. So this power was to govern for 1,260 years. No, na day-year principle. Teka muna, kailan nagsimula ang power ng papacy? No, 538 at ended na pansamantala lang noong 1798. Pag kinumpute niyan, 1798 minus 538, ay mag-a-arrive kayo sa sagot na 1,260 years. No, which is, itong time na ito ay sinasabi natin na Dark Ages. No? Na Dark Ages po ito. Kaya importante po natin makita, mga kaibigan, na ang ating pong mga pag-aaral ay hindi natin to inimbento. Tamang-tama po naman, noong 1798, nagkaroon ng French Revolution, no, hinuli po ang Pope, dinala sa Valence, Italy hanggang mamatay. So yun ang tinatawag na pansamantalang nasugatan, nagkaroon ng sugat. No? At dahil sa sugat, temporary lang ang kanyang kapangyarihan. Pero naibalik ang kanyang power noong 1929 by the name of Kasparov and Mussolini. They were both mga communist leader. So ano kinalaman ng communist leader sa Roman Catholicism? May malaking aral tayo diyan. No, yan po ay hindi pa ako Adventist, ay inaral ko na po 'yon, at meron tayong mga libro na patotoo ng isang Jesuit priest, no, by the name of Alberto Rivera and by the name of Malakay Martin, no? Kaya ito po ay mga bagay na dapat natin tingnan. Maganda pong pag-aralan yon kasi konektado po dito sa ating pag-aaral ng Daniel. No? 11, the little horn had eyes like a man. In Bible prophecy, eyes are symbolic of wisdom. Ephesians 1:18, Revelation 5:6. Even today, an owl is a symbol of wisdom because of his large eyes. In other words, this power was to depend on human wisdom.
So meron pong kapangyarihan at yun alam natin ay kakaiba po, no, yung Antichrist na to. Sorry po pasensya na po. The Roman Catholic papacy as the fulfillment of little horn prophecy. Characteristic number 1, the papacy is Roman in all its dimension. Notice the following. The clay in the pit of the image of Daniel to represent the church. But notice that the pit also have the iron of the legs. It must mean that the religious system which succeeds the Roman Empire will continue to be Roman. Number 2, the religion of the Roman Catholic papacy was inherited from Rome. Hindi po ako may sabi nito Ito ay si Pontifex Maximus. It is well known that Constantine the Great brought all sort of pagan practices into the church, including sun worship. Kaya Sunday in honor of the venerable sun god, sinasamba ni Constantine. This is recognized by both the secular and church historian. In fact, the name Supreme Pontifex Maximus was used by the pagan Roman emperors. Sorry po, ito'y libro by Dave Hunt, A Woman Rides at the Beast. After the Edict of Milan was signed in the year 312 AD, Christians were restored as bona fide citizens of the Roman Empire. The result of this is described by Dave Hunt, isang author to. Freedom at last from persecution seemed like a gift from God. Unfortunately, it set the stage for an apostasy that would envelop Christendom for more than a millennium. Christ's bride had been wedded to paganism. So, kitang-kita natin, sa halip na makalaya na sana sila, ay itong mga Protestant world ay inadapt din nila ang ilang sa mga teachings ng Roman Catholicism. And one of those, patawarin niyo po ako, ay yung time ng kanilang worship. That's worship on Sunday. No, hindi nila alam kay Constantine man in honor of the venerable sun god. No, may topic po tayo dyan, huwag kayo mag-alala na mas malalim. Constantine, the emperor of the Roman Empire, was the architect of this Edict of Milan. Okay, and regarding Constantine, Hunt remarks, ito po yung author, a brilliant military commander, Constantine also understood that there could be no political stability without religious unity. Yet to accomplish that feat would require a union between paganism and Christianity. Kaya nga po si Constantine nagpabaptize, pero hindi po nawala ang kanyang pagiging isang paganong emperor. At sa dito, sa itinuro niya, ay yung venerable sun god. Kasi ang sinasamba po ng mga emperor ay mga Diyos-Diyosan. At isa dito, na Diyos-Diyosan nila ay araw. Grabe, no? Kung inyo pong mamarapatin, sa susunod, papakita ko sa inyo yung kalis na itinataas po ng pare, ng Pope, no? Yun ay may sun god. At saka Trinitarian goddesses. Papakita ko sa inyo ng malinaw po, no? Huwag muna ngayong araw na to. Anyway, next Sunday naman ay meron tayong part 3. How could it be accomplished? The empire needed an ecumenical religion that would appeal to be very for every citizen in a multicultural society. Giving Christianity official status was not enough to bring internal peace to the empire. Christianity had to undergo a transformation so that pagan could convert without giving up their old beliefs and ritual. Kung mabinyagan man sila, makonvert man nila, ay itong mga iba pang mga practices na mga pagan ay hindi mawawala. So katulad po ni Constantine. Nagpabaptize po siya. Nagpabaptize talaga si Constantine. Pero hindi niya iniwanan ang kanyang paganong pagsamba. Kumbaga in a way, nagkaroon siya ng political agenda. Alam natin mga kapatid. So wala siyang ibang resort kundi gamitin po ang paaralan. Gamitin po ang lahat ng mga bagay na yon para po magkaroon po ng tinatawag nating school of thoughts na tinatawag tayong paaralan para po mabigay ang pag-aaral na yun. So matindi po, grabe.
ang mga pagan practices. Ito po si Dave Hunt, yung Global Peace na libro, pages 106 to 107. Sabi rito, Constantine himself exemplified this expediency. He adopted Christ as the new God that had given him victory in the crucial Battle of Milvian Bridge in 312 AD and brought him into Rome as its conqueror. So paano po ginawa ito? No? Una, no, alam natin sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, di ba? So sun worship. Pangalawa, si Peter, dapat si Jupiter, ginawang St. Peter. Si Venus, no, ay ginawa naman niyang Mary. No? Kaya marami pong matindi po ang school of thoughts na itong si Constantine. Yet, as Caesar, he continued to function as the Pontifex Maximus of the entire pagan priesthood known as the Pontifical College na ngayon po ay Vatican City University. No, Pontifical yan, kung saan nag-aral po si Bacchiocchi. No, naalala niyo yung Bacchiocchi. As a Christian emperor, kuno Christian kasi na-baptize siya sa Christianity He automatically became de facto civil head of the Christian church and seduced her with promises of power. Thus began the destruction of Christianity and the process that created the Roman Catholicism at is today. So talagang gradually po come into power ang Roman Catholic Church. At yun po ay sa gagawin po ni Constantine. It was Christianity, in fact, which gave the empire a unity and continuity that held it together culturally and religiously. When the empire later disintegrated politically under the outlaw of the barbarians, it was held together religiously by all-pervasive presence of the Roman Catholic Church, with its ingenious ecumenical blend of paganism and Christianity still headquartered in Rome. Sabi po ito ni Dave Hunt, Global Peace, page 110. The great historian Will Durant remarks, when Christianity conquered Rome, the ecclesiastical structure of the pagan church, the title and the vestment of the Pontifex Maximus, the worship of the Great Mother, a multitude of comforting divinities, the sense of supersensible presences everywhere, the joy or solemnity of the old festival, the pageantry of immemorial ceremony, passed like maternal blood into the new religion, and captive Rome captured her conqueror. While Christianity converted the world converted Christianity. Yun po ang nangyari, mga kapatid. Kaya marami po, diyan nagsimula na ang infant baptism, nagkaroon na ng mga tinatawag na yung mga Santo Niño, Mary, St. Peter, iba-iba, talagang lahat ay itong si Constantine talagang nagkaroon ng kanyang power. Siyempre, isang paganong emperor napagbinyag sa Christianity. Siyempre, itong Christianity naman, sabi naman kaya, wow, salamat, nabinyagan ng emperor. Pero hindi nila alam, binitbit lahat. At hindi niya binitawan ang kanyang paganong practices. At yun din ang inadapt ng Roman Catholic Church later on. At inadapt din ng iba't ibang mga relihiyon, na ang lalo na tigid po ang pagan worship na sun god, kaya Sunday. John Henry Cardinal, ang ganda po itong librong ito, Newman's, makes this admission. We are told in various ways by Eusebius that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, transferred into it the outward ornaments to which they had been accustomed in their own. It is not necessary to go into a subjects which the diligence of Protestant writers had made familiar to most of us. The use of temples, and this dedicated to particular saints, the ornamented on occasion with branches of trees, incense, lamps and candles, lahat ng ito, motive offerings. Kaya kapag ka nagsiservice po ang pare, papansin natin, ay sila po ay ay merong mga insensyo kamanyang. Yung ginagawa po ng
ng high priest doon sa most holy place at holy place ay ginagawa rin po nila hanggang sa ngayon. Grabe, no? Yung holy water, no, na ginagamit pa na kung hindi ka mapatakan ng tubig na yan, ay hindi ka magiging banal. At yung mga namatay na hindi napatakan ng holy water ng Catholic Church ay hindi makakarating ang kanyang kaluluwa sa heaven. Katakot-takot na mga karumal-dumal na mga teachings, mga kapatid. Yung paggamit ng, itong lahat na ito, mayroong mga year ito, bibigay ko yan sa inyo. Okay, mag-alala. Inano ko lang ito, kumbaga po, parang sinamarize ko lang. Lahat ng ito ay may mga date kung kailan ito inilagay, ibinigay, at itinuro, at kanilang sinunod. Grabe po. Kaya po, matindi po ang ano po, yung little horn power, no? Philip Shop, ito sa mga, at ito pong aking Philip Shop nito, meron akong professor na by the name of Dr. Nang, ano, ito ay naging executive secretary ng General Conference, ano po, ngayon retired na po ito. Naging dean namin niya sa AYAS. Sabi niya, oh, Jade, gusto mo bang bilhin tong aking mga libro? Sabi ko, magkano po ba? Siyempre, estudyante lang ako, no? Pero gusto niya, kasi papunta na po siya ng General Conference. Sabi niya, ito, kay Philip Shop, maganda to, volume 1 to, ano to, volume 1 to 3. O, bibigay ko na lang sa iyo ng 10 piso isa ho. Pero ang halaga noon ay 1,000. 2,000, 3,000, binenta lang sa akin ng 30 pesos, Ma'am Rose. Siguro yung nasabi niya, iti walang pera, kaya bigay ko na, halos bigay na lang nga talaga, no? No, itong kay Philip Shop nito, kaya ito ilagay ko dito, sapagkat mayroong ano to, ito ang sabi niya, but the elevation of Christianity as the religion of the state present also an opposite aspect of our contemplation. It involves great risk of generosity to the church. The Roman state with its laws, institution, and usages was still deeply rooted in hedonism and could not be transformed by a magical stroke. Ito po, sinundan pa ito. No? The Christianizing of the state amounted, therefore, has great measure to paganizing and secularizing of the church. The world overcame the church as much as the church overcome the world, and the temporal gain of Christianity was in many respects cancelled by spiritual laws. The mass of the Roman Empire was baptized only with water, not with the spirit of the gospel. It smuggled hidden manners and practices into the sanctuary under the new name. So, di ba? Yung mass, ginawa ng mass, di ba? The very combination of the cross with the military ensign by Constantine was the most doubtful omen, portending unhappy mixtures of the temporal and the spiritual powers. So makita natin, ano, kakaiba po ang kanilang mga ginawa. No? Number 3, the architecture of the Vatican is Roman. Kung mapapansin, recently I made a visit to the ruins of the old city of Rome, and then on the same day visited Vatican City with IAS professor and those who attended the Bible conference in Rome in 2018. So ako ay member po ako ng Biblical Research Committee po ng GC at saka ng SSD. Minember po ako, 10 years na po akong member hanggang ngayon. So sabi po ni Dr. Mergal, o lahat kayo ng member ng BRC ay ipapadala roon sa Bible Conference sa Rome. Total, libre naman lahat. Hotel accommodation, pamasahe libre, lahat libre. So sabi ko, wow, is a great privilege for me. Kasi member nga po kami ng BRC. So sumama rin yung ibang mga professor ng AYAS. No po. At kasama ko dito si Dr. Gayoba, no? Dr. Almosera, Dr. Mergal, si Dr. ngayon presidente po ng Mountain View College, no. Meron pang basta 10 kami Tapos ako lang ang babae at sa lahat ng 400 kami, 10 lang kaming babae. No, napakalaki po ng privilege na to. At doon ko nakita, mga kapatid, no, kung mapapansin po ninyo, meron po doon sa tapat na tapat mismo sa sa lawn po ng Vatican at yung kanila pong St. Peter of Basilica,
yung obelis. Alam ba niyo kung anong ibig sabihin ng obelis? Nagulat nga ako. May mga picture po ako. Pag sa susunod daw, ilalagay ko dito yung aking karanasan dito sa Vatican. Aba, may obelis, symbol po ng Luciferian government yun. No? Kung mapapansin po ninyo, dyan po sa inyo sa Amerika, Ma'am Rose, meron din dyan po sa tapat po ng inyong ng White House, meron dyan obelis kung saan po nagkakaroon po ng kanilang oath-taking po ang mga nanalong presidente. Napansin niyo po yan? Hindi niyo ba alam na may meaning po ang obelis? That is Luciferian government. Luciferian worship po yan, mga kapatid. So dito po natin nakita, mga kapatid, ang tinatawag na gawain po ni Satanas, ano po, para po ang mga tao ay hindi po magkaroon po ng tinatawag na ano po, no, na nakaunawaan, ano. So mapansin natin dito, mga kapatid, na ang Panginoon ay gumagawa din po ng paraan, ano po. So dito kitang-kita ko talaga, mga kapatid, doon sa loob ng Vatican, lalo na po doon sa kanilang St. Peter Basilica, yung mga pope na namatay ay ang iba roon ay nakalagay sa glass na kabaong at nandoon no, nakapreserve. Tapos ang dami po doon, pinagkukuhanan ko rin po ng picture, yung mga arts at saka mga paintings, ano po. Ang dami pong symbol po ng ng Luciferian worship po, no? At yun nga pong obelis. Nagpakuha ko ng picture talaga, sinadya ko. Kasi first time ko lang makarating doon at baka hindi na maulit. Nagpakuha ko ng picture. Sabi ko, kuhanan niyo ako ng picture. Kasi may isa doong na kasi 400 kami, buong mundo yun na mga theologians, na sabi ko, wow, sa privilege for me. Nagpakuha ko ng picture doon mismo sa tabi ng ng obelis, no? Kaya ito po ay pasensya na, hindi sa tayo ay naninira sa kanilang teaching, sa kanilang ay talaga pong inadapt po nila ang lahat ng teachings ni Constantine, isang paganong emperador, mga kapatid. Ako'y naiiyak talaga pero wala tayong magagawa. Kailangan mapunta sa hula, Number 5. The official language of Vatican is Latin, the language of ancient Rome. Number 6, in official documents, the Vatican employs Roman numerals. Kaya nga yung kung naalala po nyo, Vicarius Filidae, di ba? Roman numerals yan. At kapag yan ay kinumpute ninyo, ay kumakatawan nito saan? At yung Vicarius Filidae, ang meaning po niyan ay I am the substitute of the Son of God. At kaya pagka kinumpute nyo ang Vicarius Filidae ay 666. Sorry po pasensya na po, patawarin nyo ako, hindi ko to pwedeng itago Kaya nga tayo nag-aaral ng ganito para makita natin ang ating pong mga pinag-aaralan. Number 7, the headquarters of the papacy is Vatican City, which is located in the geographical location of ancient Rome. At ito ang sinabi ng Catholic Encyclopedia, The Vatican City is within the city of Rome, called the City of Seven Hills. At kung ako po'y nagpakuha rin dito ng picture, kasi siyempre, di ba, nasa history nasa prophecy. At ang yun daw babae ay nakaupo sa 7 ulo. Kung mapapansin po niya sa Book of Revelation. Wala naman po sa buong mundo na mayroong 7 hills sa city, maliban po saan? Sa Rome. Oh, sorry pero talagang kumakatawan at kumakatugon sila sa hula ng Antichrist. Sorry po anuin ko na to. Todo na tayo, mga kapatid. Ay the Vatican Papacy, hindi ko alam kung sino po ang last na papacy ng Roman Catholics, na siyang magpapatnugot para maipatupad ang National Sunday Law na ipapatupad ng Amerika at maging Universal Sunday Law. Sorry po The entire area of Vatican State proper is now confined. The Catholic Encyclopedia, hindi ako may sabi, 1976. Number 8. Historian and theologians consistently emphasize that papal Rome is inherited and perpetuated the Roman Empire, but in different way. It was a religious political system. And notice the following quotation from the church historian and theologians. By Malakay Martin. Si Malakay Martin ay dating Jesuit priest na umalis po sapagkat nakita niya ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng mga
politikong bagay-bagay na may kinalaman sa kasamaan at umalis po siya sa pagiging Jesuit, mga kapatid. Katulad po ni Alberto Rivera. Within 3 centuries, siya may sabi nito the Roman Church had transformed the administrative organization of the Roman Empire into an ecclesiastical system of bishoprics, dioceses, monasteries, colonies, garrison, school, libraries, administrative center, envoys, representative, court of justice, and a criminal system of intricate laws under the direct control of the Pope. May libro po ako nitong kay Malakay Martino na po. His Roman palace, the Lateran, became the new Senate. Grabe, no? The new senator were the cardinals. No, ginawa po nilang ecclesiastical para hindi halata. The bishop who lived in Rome and the priest and deacon helped the Pope to administer this new imperium. Grabe, Kaya lumabas po itong si Malakay Martin sa pagiging Jesuit priest. At alam natin, may dalawang makapangyarihan po sa Catholic Church, the Black Pope and the White Pope. Ang Black Pope po ay yung mga Jesuit. Ang White Pope, yung po mga Pope na elected. Kaya itong si Pope Francis, both Black Pope at White Pope. Kasi siya mismo nagsabi, I'm the Jesuit. At siya rin po yung na-elect. Kaya po, ang kanyang hawak ngayon, itong si Pope Francis ay Black Pope at the same time, White Pope. So, meron tayong pag-aaral dyan. Maganda po yun, no? May complete po akong presentation yan. Mga kapatid, hindi pa ako Adventist. Tinuturo ko na ito sa marami. Okay. Sorry po. Ito isang libro ulit. By Adolf Karnak, What is Christianity? Pages 269 to 170. The Roman Church in this way privately pushed itself into the place of the Roman Empire, which is in the actual, tapos na po pala tayo. Sorry po. I-continue na lang natin ito. Napakadami po ito. Napakadami po tayong So, kulang na ang ating oras. Hindi ko na malayan po, no? Kulang na ang ating oras sa ating pong pag-aaral. Kaya meron tayong part 3. Napakaganda po ng ating pag-aaral na ito. Ito kasi, ang kagandahan nito, meron tayong backup ng history, may backup tayo ng archaeology, may backup tayo ng spirit of prophecy. Kaya po mga kapatid, pag ito ang pag-aaralan, kasi dito po ako nabaptize, kaya kumbaga po talagang gusto kong ma-master po ito para po makita ko ang kahalagahan talaga ng aking conversion ay ikinakabit ko dito sa Daniel and Revelation. So mga kapatid, sorry po, nakuha ko yung oras at magpapaalam. Siguro po mag-closing prayer na muna tayo, Ma'am Rose. Most gracious Heavenly Father, we thank you once again for this morning, for giving us the opportunity to praise Thee and to worship Thee. We thank you so much for all the truth that we studied together, and we pray that we will never forget the things that Satan is trying to destroy your people. Help each of us, O God, to look upon Jesus, the author and finishers of our faith. May your name be glorified and honored, and bless all the listeners and to those who are listening through their platform in different categories, whether it's Facebook or YouTube. Oh God, we thank you so much for giving us the courage and the truth will set us free. Thank you, Father, for hearing our prayer and even for the forgiveness of our sins. This we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ikalawang bahagi ng pag-aaral ng Daniel Kabanata 7 na ibinahagi ni Pastora Jade M. Hintay. Sa mensaheng ito, nakita natin na ang 4 na hayop ay kumakatawan sa mga dakilang kahariang bumangon sa kasaysayan, ang Babylonia, Medo-Persia, Gresya at Roma. Ang detalyadong katuparan ng propesya ay nagpapatunay na ang Biblia ay mapagkakatiwalaan at ang Diyos ang tunay na namamahala sa kasaysayan. Leksyon sa buhay: kapag tila magulo at walang katiyakan ang mundo, huwag tayong matakot. Ang mga kaharian at kapangyarihan ng tao ay pansamantala lamang, ngunit ang Diyos ay nananatiling nasa trono at ang kaharian ni Jesus ay walang hanggan.
Dahil dito, manatili tayong tapat sa salita ng Diyos, mamuhay ng may pananampalataya at maghanda araw-araw sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus. Bilang pasasalamat sa Panginoon para sa buhay, pananampalataya at ministeryo ni Pastora Jade, atin pong pakinggan ang awiting Salamat Panginoon para kay Pastora Jade M. Hintay. Salamat, Panginoon, sa buhay na iyong hinirang, sa lingkod mong buong pusong sa iyo'y nag-alay. Sa bawat panalangin at salitang ibinahagi, ang pangalan ni Jesus ang lagi niyang itinaas. Sa mga pusong nanghina, pag-asa'y kanyang dinala, at sa kanyang paglilingkod nakita ang iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, para kay Pastora Jade, sa buhay niyang naging pagpapala mula sa iyo, sa kanyang pananampalataya at tapat na paglilingkod. Maraming puso ang inilapit niya kay Kristo, bagaman siya ngayon ay tahimik na nagpapahinga. Ang mga binhing itinanim niya'y patuloy na mamumunga. Salamat, Panginoon, para kay Pastora Jade, hanggang sa muling pagkikita sa pagdating ni Jesus. Sa Daniel at Revelation, pag-asa'y kanyang itinuro. Sa gitna ng dilim, si Jesus ang kanyang itinaas. Ang kanyang buhay ay patotoo ng iyong katapatan. Ang kanyang tinig ay nagbigay lakas sa mga nanghihina. Kaya kami magpapatuloy sa gawaing kanyang minahal. Ibabahagi ang katotohanan hanggang sa iyong pagbabalik. Darating ang araw, tutulog ang trumpeta. Ang mga natutulog kay Kristo ay muling babangon. Wala nang kamatayan, wala nang paghihiwalay sa tahanan
Kung kayo po ay napagpala sa video na ito, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Pagpalain po kayo ng Panginoon